Aaminin ko, may mga pagkakataon dati na kapag naglalakad ako sa pasilyo ng simbahan, tapos makikita ko yung pastor namin na papalapit. Nako, alam ko na kung saan papunta ito. Oo, bigla na lang akong iiwas ng tingin. Babalik ako kunwari sa kotse o magpapanggap na may hinahanap sa loob ng bag ko. Yung tipong biglang maging napaka-interesante ng mga susi mo, di ba? Exactly. Kasi alam ko na kapag narinig ko yung salitang mission o outreach, ang ibig sabihin niyan ay isa na namang bagong committee na sasalihan, isa na namang meeting tuwing Sabado ng umaga. Dagdag pabigat sa schedule. Tama. Kadalasan kasi kapag pinag-uusapan ang misyon sa loob ng religious circles, ang otomatikong basa natin dito ay isang napakapagod na aktibidad. Isang kahon na kailangang lagyan ng check sa kalendaryo. Tao, tagabigay lang ng donasyon. Naiintindihan ko yung pag-iwas mo dyan. 'Di ba? Nakakaubos ng lakas. Kasi kapag ganyan nga naman ang tingin natin sa misyon, bilang isang departamento lang o proyekto para panatilihing abala ang mga miyembro, talagang nakakapagod. Nawawala yung buhay niya. Nagiging obligasyon na lang. Oo, nagiging isa na lang siyang pabigat sa mahaba mo ng listahan ng mga dapat gawin araw-araw. Pero dito sa malalimang talakayan natin ngayon, babasagin natin ang ideyang iyan. Kasi kung pakikinggan natin ang mga source materials na binasa natin para sa araw na ito, mula sa pinakaunang pahina ng Genesis hanggang sa huling pahina ng Pahayag, May mapapansin tayong kakaiba. mukhang maling-mali ang tinatanong natin mula pa nung una. Lagi nating tinatanong, paano natin mas mapapabuti ang misyon natin? Pero ang mas makapangyarihang tanong pala ay, kaninong misyon ba talaga ang sinasalihan natin? At isa iyang malaking pagbaliktad sa nakasanayan natin. Dahil kapag tinanong mo kung kaninong misyon ito, matatanto mo na ang misyon ay hindi imbensyon ng simbahan para manatiling may silbi sa lipunan. Hindi siya marketing strategy. Hindi talaga, hindi tao ang nag-isip nito sa isang boardroom meeting. Ang misyon ay pagmamay-ari mismo ng Diyos. May theological na termino dyan sa mga binasa natin, miss your day, o ang misyon ng Diyos. Miss you day. Ang ganda pakinggan. At ang pinakamahalagang aral na makukuha natin mula sa mga teksto ay ito. Hindi nilikha ng simbahan ang misyon. Ang misyon ang lumikha sa simbahan. Bago pa man nagkaroon ng anumang estratehiya ang mga tao, ang Diyos ay kumikilos na patungo sa mundong kanyang nilikha. Grabe! Ang bigat nun. At para sa iyo na nakikinig ngayon, oo, ikaw na nagko-commute papunta sa trabaho o ikaw na nagtitiklop ng mga damit sa bahay habang nakasalpak yung earphones mo, ang konseptong ito ay hindi lang para sa mga nasa seminaryo. Para sa ating lahat ito. Tama, direktang babaguhin nito kung paano mo tinitingnan ang Lunes hanggang Biyernes mo. Kasi ang ibig sabihin nito, hindi natin kailangang imbentuhin ang ating layunin mula sa wala. Nandyan na siya, kumbaga. Oo. Okay, haymayon natin ito ng mas mahigi. Kung hindi nagsimula ang misyon bilang isang proyekto sa simbahan, saan ba talaga ang pinakaugat nito base sa mga source natin? Pinapakita ng mga teksto ang isang sending God. Isang Diyos na laging patungo sa labas. Ayun, exactly. Ang ama ang nagsusugo sa anak dahil sa kanyang pag-ibig sa mundo. Tapos ang anak ay isinugo at kusang loob na pumasok sa ating kasaysayan. Tapos pareho nilang isinugo ang Espiritu Santo. Tama ka dyan para magbigay kapangyarihan sa mga tao. Kaya ang misyon ay hindi lang isang bagay na ginagawa ng Diyos sakaling may magkamaling paglapit sa iba. Ay kung sino talaga siya. Sandali, medyo sasabayan ko yan ng konting pushback. Kasi magandang pakinggan eh. Sige, ano yon? Iyan pa ang, sa tingin ko, medyo tradisyonalista. Kung Diyos na pala ang may-ari ng misyon at bahagi ito ng kalikasan niya, bakit kailangan pa tayong isali? Parang ang sarap sabihing, Lord, ikaw na ang bahala dyan. Sobrang makapangyarihan ka naman. Uupo na lang ako at manonood. Na parang free pass, no? Oo, hindi ba nagiging dahilan ito para mag-relax na lang tayo at hayaan siyang gumawa ng lahat? Magandang tanong yan. Naiintindihan ko kung bakit yan ang unang papasok sa isip natin. Pero ang misyon ng Diyos ay hindi isang pelikula na pinapanood lang natin. So hindi tayo audience? Hindi. Isa itong pamilya kung saan tayo inampon upang maging kabahagi.
At makikita natin agad ang patunay niyan sa lumang tipan. Kunin nating halimbawa si Abraham sa Genesis chapter 12. Pamilyar na kwento ito. Oo, at may maling akala tayo na ang Diyos daw sa lumang tipan ay eksklusibo lang para sa bansang Israel. Pero mang pinili ng Diyos si Abraham, ang sabi niya, pinagpala kita upang sa pamamagitan mo ay pagpalain ang lahat ng pamilya sa daigdig. Ah, okay. So ang pagpili o yung election, hindi pala siya paboritismo. Hindi talaga. Kasi minsan, ang tingin natin sa pagpili ng Diyos ay parang pagpili ng kuburitong anak na bibigyan ng mas malaking pamana habang yung iba wala. Pero ang nangyari kay Abraham, isa itong panawagan, isang vocation. Isang misyon. Pinili siya hindi para sa kanya, liyong yung grasya, kundi para maging daluyan ito papunta sa iba. Iyan mismo ang kaibahan. Ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo ay hindi isang cul-de-sac. Yung kalyeng walang labasan. Oo, hindi siya dead end kung saan nagtatapos yung grasya at hindi na makapadaan ng iba. Isa itong kalsada na dinadaanan ng pabor niya patungo sa ibang tao at lalo pang lumawak ang konseptong ito nang tawagin ng Diyos ang buong bansang Israel sa aklat ng Exodus chapter 19. Yung tinawag silang kaharian ng mga pari. Tama, isang kaharian ng mga pari. At kung iisipin natin, ano ba ang papel ng isang pari? Tumayo sa gitna. Kinakatawan niya ang Diyos sa mga tao at ang mga tao naman sa Diyos. Isang tulay. Kaya inilagay ang Israel sa gitnang silangan. Literal na nasa gitna ng mga naglalakihang imperyo noong panahon na yun para ipakita kung ano ang hitsura ng isang lipunan pinamumunuan ng tunay na Diyos. At sobrang talas ng kaibahan nito, lalo na kapag kinumpara natin sila sa Ehipto, kung saan sila nanggaling. Paano naging magkaiba? Napakabigat ng kasaysayang iyon para sa kanila. Sa Ehipto kasi, ang sistema ay parang isang piramide. Literal at figuratibo. Oo, ang kapangyarihan ay nasa tuktok, na hawak, syempre, ng faraon. Tapos ang mga nasa ibaba ay inaalipin, walang boses at ginagamit lang para sa pagpapayaman ng imperyo? Survival of the fittest ang labanan doon. Exactly. Iyon ang larawan ng mundong walang Diyos, lakas at dominasyon lang ang umiiral. Kaya nang iligtas niyang Diyos ang Israel, ibinigay niya sa kanila ang tautusan. Yung mga batas na kakaiba noon panahon nila. Oo, yung mga batas tungkol sa pagtrato sa mga migrante, ang pagpapatawad ng utang kada 7 taon, tapos yung pagpapahinga tuwing Sabat, ang lahat ng ito ay pampublikong patotoo. Isang public witness? Tama. Ang kanilang kabanalan ay hindi pagtatago sa kuweba. Isa itong matingkad at nakikitang alternatibo laban sa kalupitan ng mga imperyo ng tao. Kung ibabase natin sa isang analohiya, parang hindi tayo nagtatayo ng sariling startup business na nagsisimula pa lang mula sa simula at nangangapa pa sa misyon natin. May mahabang kasaysayan na. Pumapasok tayo sa isang malaking global enterprise na libu-libong taon nang tumatakbo. Nandyan na yung mga awit, tulad ng awit 67, na nananalangin na makilala ng mga bansa ang Diyos. Tapos nandyan din yung propetang si Isaias. Tama, na nagsabing, ang Israel ay magiging liwanag para sa mga bansa. Malinaw na ang mga bansa, ang buong mundo at kasama ka na doon, ikaw na nakikinig sa atin ngayon, ay bahagi ng orihinal na plano mula pa noong unang araw. Wala na isang tao ang maituturing na afterthought lang sa planong ito. Hindi tayo extra lang sa kwento. Ang pinakasentro ng misyong na ito, hindi na lang nagpadala ang Diyos ng mga propeta o mga mensahe mula sa malayo. Pumasok na mismo siya sa loob ng kwento sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Yung incarnation ni Jesu Cristo. Oo, siya na mismo ang bumaba. At isa itong napaka-iskandalosong konsepto nung unang panahon, di ba? Kasi isipin mo, ang manlilikha ng universo ay magbibihis ng balat ng tao, makakaramdam ng gutom, pagod, babayaran ng buwis at mararanasang pagtaksilan ng mga kaibigan. Nakikibahagi siya sa lahat ng hirap natin. Ipinapakita nito na ang epektibong misyon ay laging mapagsakripisyo. Hindi ito pag-ibig na nagbibigay lang ng payo mula sa balkonahe. Ito ay pagbaba papunta sa mismong putik kung nasaan ang mga tao. Hanggang sa humantong sa pinakamataas na uri ng sakripisyo na walang iba kundi ang krus. Ang krus ang sukat ng halaga ng misyon. Ang the cost of the mission.
Ipinaalala nito sa atin na ang ebanghelyo ay sumusulong sa mundo hindi sa pamamagitan ng pamimilit, pananakot o politikal na kapangyarihan. Paano siya sumusulong? Sumusulong ito sa pamamagitan ng mapagsakripisyong pag-ibig na handang mag-alay ng buhay para sa kaaway. At matapos siyang mabuhay muli, ibinigay ni Jesus ang pamilyar nating utos, ang Great Commission, sa Mateo 28. Yung go and make disciples. Tama. Isang deklarasyon ng isang hari na nagsasabing, lahat ng authority sa langit at lupa ay naibigay na sa akin, kaya't humayo kayo. Pero dito ako minsan napapaisip ng malalim base sa mga source natin. Bakit? Ano yung napansin mo? Kasi ang utos niya ay napaka-espesifiko, gumawa kayo ng mga tagasunod o make disciples, hindi niya sinabing make converts. Malaking pagkakaiba yan. Diyan tayo madalas nadudulas, di ba? Sa panahon natin ngayon na obsesyon natin ng metrics at data, hindi ba mas madali kung converts na lang ang bibilangin natin? Para mabilis ang report, Hana? Oo. Yung tipong, 50 tao ang nagtaas ng kamay pagkatapos ng kanta, success na ang misyon natin. Bakit kailangan pa ng matinding diin sa discipleship? Kasi ang pagiging convert ay isang sandali lang. Isang crucial na sandali ng desisyon, oo, pero isa lang itong tuldok sa mahabang linya ng buhay mo. So hindi siya ang end goal. Hindi. Ang pagiging disciple ay isang buong buhay ng unti-unting pagbabago para maging kamukha ni Kristo. Hindi mo mabibilang ang tagumpay base lang sa mga taong sumagot sa isang panalangin. Gusto niya ng malalim na pagbabago. Gusto ni Jesus na bumuo ng isang buong komunidad, kaya kasama sa utos ang pagbabautismo bilang pagtanggap sa bagong pamilya at pagtuturo na sumunod. Church planting in short. Ibig sabihin, ang misyon ay patungkol sa pagtatayo ng mga komunidad ng grasya. Hindi lang ito pag-iipon ng mga individual na walang pakialam sa isa't isa kapag dumating ng araw ng Lunes. Kaya pala, kung habang buhay na proseso pala ang pagbuo ng isang tagasunod, maubos agad ang pasensya at lakas ko kung tao lang ang gagawa niyan. Susuko ka talaga. Parang pagtakbo ng marathon na walang baong tubig. Kung ganito kabigat ang utos ang dalhin ng ganitong klaseng mapagsakripisyong pamumuhay sa buong mundo, ano ang makina na magpapatakbo rito? Ano ang fuel nila? Ang makina ay matatagpuan natin nang lumipat ang kwento natin mula sa mga ebanghelyo patungo sa aklat ng mga gawa o acts. Dito na papasok yung power, ano? Oo, dito na pumapasok ng buong lakas ang Espiritu Santo. Sa Gawa chapter 1 verse 8, sinabi ni Jesus, tatampo kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At magiging mga saksi ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Eksakto. Alam mo, madalas basahin ng mga tao ang verse na iyan bilang isang simpleng travel itinerary lang. Parang schedule lang ng biyahe. Oo, parang mapa sa isang road trip. Pero kapag tinignan mo ang kasaysayan sa likod ng mga lugar na iyan, grabe ang tensyon . Napakabigat ng politika dyan. Nagsimula sa Jerusalem, yung komportabla pamilyar sa kanila, tapos Judea ang mga kapwa nila. Pero yung pag-utos na pumunta sa Samaria, isipin mo na lang ang pinakamatinding kaaway mo sa politika. O yung grupong may malalim na alitan kayo. Oo, yung daan-daang taon ng may mapait na alitan sa mga ninuno mo. Iyon ang Samaria para sa isang Hudyo noong panahong iyon. May matinding diskriminasyon at puot. Tapos sasabihin ni Jesus, pumunta kayo doon at dalhin ang pag-ibig ko. Isang matinding sampal sa ego nila yon, di ba? Ay daw sasadyain ng misyon ng Diyos na pilitin kang tumawid sa mga hangganan na hindi ka komportable. Kailangan nilang gibain ang pader ng kultura at lahi na itinayo nila sa loob ng maraming siglo. At hindi nila magagawa iyon kung sariling lakas lang. Hindi talaga, kaya mariin ang sinabi ni Jesus, kailangan ninyo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito ang dahilan kung bakit ang panalangin sa aklat ng mga gawa ay hindi ginamit bilang simpleng ritual bago magsimula ang meeting. Ang panalangin ang mismong atmosfera nila. Tama, hinihinga nila ito. Dahil kung wala ang kapangyarihan, ang misyon ay magiging isa na lang mapagmataas na inisyatiba ng mga tao. At alam mo kung paano madalas kumilos ang espiritong ito sa aklat ng mga gawa base sa source materials natin. Sa paraang hindi inaasahan. Sa paraang sobrang kakaiba. Tingnan mo ang nangyari kay Esteban. Pinatay siya dahil sa kanyang pananampalataya. Nagkaroon ng malawakang pag-usig sa Jerusalem.
Isang trahedya. Kung isa ka sa mga unang miyembro doon, malamang iisipin mo, tapos na ang kilusan natin. Natalo tayo, nakakalat tayo ngayon at nagtatago para mabuhay. Ngunit, ang inaakala nilang trahedya ay ginamit ng Diyos bilang makina. May tinatawag tayo sa theological circles na konsepto ng scattering as propulsion. Yung pagkakalat bilang puwersa para umabante. Oo, yung mismong paghihirap at pagpapalaya sa kanila ang naging dahilan para mapilitan silang lumabas ng Jerusalem at magpunta sa Judea at Samaria. Ang pag-uusig na idisenyo ng mga kalaban para patayin ang simbahan, yun ang siya mismong nagpalaganap nito sa buong mundo. Grabe, parang ganyan-ganyan ang nangyayari sa mga buto ng halamang dandelion. Uy, ang ganda ng analogy na yan. 'Di ba? Tingin ng marami, kapag tinapakan mo ang isang bulaklak, sira na ito. Pero kapag tinapakan at hinipan mo ang dandelion, sa halip na mamatay, mas lalo mo lang ikinalat ang mga buto nito sa hangin papunta sa iba't ibang direksyon. At ang nakakamangha sa mga butong iyon na kumalat, sino ba sila? Mga sikat ba silang apostol? Hindi lang sila ang mga sikat na apostol o matataas na leader. Ayon sa kasaysayan ng Aklat ng Mga Gawa, ang mga nagdala ng ebanghelyo sa mga bagong syudad ay mga ordinaryong mga ngalakal, mga balo na tumatakas, at mga pamilyang naghahanap ng bagong matitiran. Ordinaryong tao lang din pala tulad natin. Ang kapangyarihan ng misyon ay nasa kamay ng ordinaryong mananampalataya. Namuhay lang sila ng tapat sa mga kapitbahay nila sa mga bagong lugar, nagkwento tungkol kay Kristo habang nagtatrabaho at doon nagsimula ang mga bagong komunidad. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng titulo sa simbahan para maging bahagi ng misyong. Hindi mo kailangan maging pastor? Napakagandang balita niyan. Nakita na natin ang buong biyahe nagsimula sa puso ng Diyos bago pa man ang kasaysayan, binigyan ng pisikal na anyo sa pamamagitan ni Kristo na handang bumaba sa putik kasama natin. Tapos pinaandar pa ng Espiritu Santo. Oho, pinaandar ng di mapipigilang lakas ng Espiritu Santo na nagkalat sa mga ordinaryong tao. Ang tanong na lang ngayon na kailangan nating sagutin ay, saan ba talaga papunta ang biyaheng ito? Ano ba yung end goal o destinasyon ng lahat ng pawis at sakripisyong ito? Para makita natin ang destinasyon, kailangan nating buksan ang huling aklat ng Biblia, ang pahayag o Revelation. Sa Revelation chapter 7 verse 9, may ipinakitang pangitain kung paano magtatapos ang buong kwento ng mundo. Anong klaseng pangitain? At tayo sa harap ng trono. At sino sila? Sila ay mga tao mula sa bawat bansa, bawat lipi, bawat bayan at bawat wika. Wow, napakalaking gathering. Ang pinakadulo ng misyon ay hindi isang malaking gusali ng simbahan. Ang dulo ng misyon ay walang hanggang pagsamba. Kapag narating na natin ang perpektong pagsamba, doon na matatapos ang misyon. At may napansin ako roon na napakahalaga sa binasa nating text. Sabi doon, bawat lipi at bawat wiga. Oo, hindi nabura yung identity nila. Exactly. Ibig sabihin, hanggang sa huli, bit-bit pa rin nila ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi naging iisa ang mukha ng lahat o nawala ang kanilang kultura para lang maging perpekto. Walang uniformity pero may unity. Ibig sabihin, ang layunin ng Ebanghelyo ay hindi burahin ng ating kultura o wika bilang mga Pilipino o kung ano man tayo. Ang layunin nito ay tubusin at linisin ang kultura natin para ialay sa Diyos. Isang paglilinis, hindi pagbura. Isa itong napakagandang larawan ng diversity, pagkakaiba-iba ng itsura at kultura, pero may malalim na pagkakaisa sa puso at layunin. Isang perpektong pagkakatugma. At alam mo, ang pag-alam sa maluwalhating destinasyong ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa ngayon. Lalo na sa panahon ngayon, ano? Oo, kapag binabasa mo kasi ang mga balita ngayon at parang pabagsak ng pabagsak ang mundo sa gulo at paghihiwalay, ipinapaalala ng pahayag na ang kasaysayan ay hindi basta-basta umikot sa kawalan. May direksyon tayo. May tiyak at siguradong dulo ang kwentong ito at iyon ay ang pagtitipon ng lahat ng uri ng tao ng buong pagkakaisa sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos. Kaya babalik at babalik tayo sa iyo ang nakikinig ngayon.
Alam kong minsan iniisip mo na dahil wala kang pasaporte o wala kang balak tumawid ng dagat, baka audience ka lang talaga sa kwentong ito. Pero maling akala iyon. Hindi ka audience lang. Ang opisina mo, kung saan ka nakikipag-deal sa mga katrabaho mo, ang hapagkainan mo kasamang pamilya, at yung pagbili mo ng pandesal sa kanto at pakikipag-usap sa kapitbahay, ito ang iyong missionary spaces. Ang ganda ng term na yan, missionary spaces. Inanyayahan tayo ng malawak na kwentong ito na iwanan na natin ang tinatawag na spiritual consumerism. Yung taga-konsumo lang. Oo, yung bang nagpupunta ka lang sa simbahan para i-rate kung maganda ba yung kanta o kung nakakaaliw ba ang sermon, tapos uuwi ka na. Totoo yan. Ang tunay na mananampalataya ay hindi tinitingnan ng kanilang komunidad bilang isang exclusive club na nagpaparami lang ng miyembro. Paano nila tinitingnan ang sarili nila? Tinitingnan nila ang kanilang mga sarili bilang mga taong pinuspos ng espiritu para isabuhay ang ebanghelyo araw-araw. Hinahayaan nilang makita ng mga taong nakapaligid sa kanila sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa trabaho at pagmamahal sa pamilya kung gaano kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran nila. Napakalaking shift sa mindset niyan. Kaya kung susumahin natin, nagbibigay pala ito ng matinding ginhawa at kalayaan para sa ating lahat Paanong naging kalayaan? Kasi yung Mission Day, yung mission ng Diyos na binasa natin, nagpapalaya ito sa iyo mula sa pabigat na kargo ng pagliligtas sa mundo. Hindi mo pasa ng mundo. Hindi ikaw si Atlas. Hindi nakasalalay ang kinabukasan ng sangkatauhan sa kung gaano kaperpekto ang diskarte mo. Ang Diyos na mismo ang gumagawa nito. Kumikilos na siya sa komunidad mo ngayon at iniimbitahan ka lang niyang sumali sa pinakamalaking kwentong inisusulat sa kasaysayan. Yan ang nagbibigay sa atin ng tamang balanse ng pagpapakumbaba at konfiansa. Nagpapakumbaba tayo dahil alam nating hindi tayo ang bida sa kwentong ito. Ang Diyos ang bida. Ngunit meron tayong di matitinag na kumpiyansa dahil kung pag-aari ng Diyos ang misyon, nakakasiguro tayo na hindi ito kailanmang mabibigo. Nakakaluwag talaga ng dibdib kapag ganyan ang pananaw. Pero bago natin tapusin ng malalim ang talakayan natin ito, merong isang kaisipan na umiikot sa isip ko kanina pa habang tinalakayan natin ang dulo ng kwento mula sa aklat ng pahayag. Gusto kong iwan ito sa inyo para pagnilayan bukas pag upo ninyo sa opisina o sa pag-aaral. Sige, at sana ay makita rin nila ang implikasyon ng aklat ng pahayag sa buhay natin ngayon. Kasi kung alam natin na ang eksaktong katapusan ng kwento ng mundo ay puno ng iba't ibang kultura, wika at antas ng pamumuhay ng magkakasamang sumasamba ng walang diskriminasyon, Ano ang hamon natin ngayon? ito ang tanong, kung pinipili nating umiwas sa mga taong iba ang pananaw kaysa sa atin, o ibinubukod natin ang ating mga sarili mula sa mga taong iba ang katayuan sa lipunan ngayon, hindi ba tahasan nating nilalabanan ang mismong hinaharap na itinatayo ng Diyos? Ouch! Medyo masakit pero napakatotohanan yan. Isang mabigat at mahalagang hamon na dapat nating pag-isipan tuwing nakikipag-interact tayo sa mga taong iba sa atin. Isang magandang refleksyon yan. Sana sa pamamagitan ng usapan nating ito, nakita mo na ang misyon ay hindi isang nakakapagod na checklist, kundi isang masayang paanyaya na sumali sa ginagawa na ng Diyos sa paligid mo. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa deep dive na ito at sa pag-ubos ng oras mo para mas lumawak pa ang ating pananaw. Hanggang sa muli, mabuhay ka sa kung saan ka man tinawag na maging bahagi ng kanyang kwentong ngayon.